Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arateles po. Pag-uusapan natin ngayon, walang talab ang paninira ng mga dilawan kakamping tambaluslos kay BP Sara Duterte. Nakakaawa naman kayo. Sikap-sikap pa. Nare-realize nyo po, no? Yung taong bayan, bagamat walang kakamping congressman, no? Wala nang kakamping congressman si Sara Duterte, ang mga Duterte. Wala nang kakamping media, ang mga Duterte, yung SMNI na ginigipit pa rin, no? Tandaan po ninyo yung pong aral ng kasaysayan, no? Ang mga tao pong inaapi. Fernando po Jr., di ba? Mahilig po tayo sa ganyan. Hindi nyo po nare-realize yan. Mas lalo nyo pong pinasisikat. Mas lalo nyo pong pinasisikat si Sara Duterte. Okay, nakakatuwa po itong DOJ kasi pinaliwanag po niya yung pagsasubmit po ni BP Sara Duterte ng mga argument. Very valid daw po ang mga argumento. Siyempre, nag-research tayo ng konti kung ano itong mga, lalo na itong complementary. At tapos po, yung US pala mismo, United States of America, sa mga nagmamarites-marites lang po yung gustong-gustong papasukin yung ICC. Aba, ang United States po pala ay may batas, ayon po rito, no? Ay may batas po sila na once na manghuli ang ICC, no, ng isa man lang sundalo o mga tauhan, mga Amerikano na nakulong dito sa The Hague, lulusobin nila yung The Hague. Tindi, no? Ganyan po. Ang pagkakilala dito ng mga Amerikano, pinapakita po nila tong anong uri ng korte tong ICC na to. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Wag nyo na po pasikatin dito. Pinasisikat na nga ako eh. Alam nyo po, wala po akong problema dyan. No? Wala po akong problema dyan sa ako i-topic nila. Kasi hindi ako kilala ng mga viewers nila dahil iba yung crowd natin eh. Pinakikilala lang nila ako. Siyempre, makikurious, di ba? Okay lang po sa akin yan. May taga-promote ako. May nakukurious sila. Papasok dito sa atin, makikinig. Alangan ng mga itsura ko lang ang banatan. Siyempre, makikinig ng konti. Once na makinig po, ang mga tao, kahit na ano po ang pananaw sa buhay, marunong naman pong tumanggap ng mga katwiran niya mga yan. Hamig na natin yan. Maraming salamat po sa nagpo-promote sa akin. Thank you very much. Hindi po ako natatakot eh. Hindi naman pambobo itong mga pinag-uusapan natin eh. Maganda nga yun, makukumpara nila dito po sa pambobo. Pambobong nag-introduce sa akin, di ba? Malay mo, hindi ako kilala ng mga yan. Tapos in-introduce nila ako, di may hamig na tayo. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, nakakatuwa po. Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang hindi po tayo natatakot na siraan ng kung sino-sino kasi mauubos din yung paninira nila eh. Biruin nyo, naghukay na. Ang sinisira sa akin yung mga noong araw, tinignan ko yung pamagat eh, mangusin. Si FLM yun, di ba? Ang tagal na nun, pandemic pa yung mga video na yan. Alam po ninyo, hindi po natin dinidinay yan. No? Naging mga lahat po ng mga Duterte supporters na akala nating sumusuporta kay Duterte
Makakakita kayo, tuturuan ko na yung mga naghahanap ng ano, ng mga issues laban sa akin. Sumuporta din po ako kay Isko dahil dating supporter ni Tatay Digong yan. Before niya banatan si Tatay Digong, pinopromote ko rin yan si Isko Moreno. Sumuporta din po ako kay Raffy Tulfo. Alam niyo po ba si Raffy Tulfo? Supporter ni Pangulong Duterte yan, kaya bakit hindi mo siya susuportahan? Sumusuporta din po tayo sa mga Marcos. Di ba? Dahil sinuportahan nila si Pangulong Duterte, wag niyong baguhin ang kasaysayan. Never ko pong kiniklaim na ako ay loyalist, never, no? Pero sinusuportahan ko po lahat na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Wag po kayo magbulahan. Wag po niyong bulahin ng mga tao. Ang mga Marcos po, kasama po si PBBM, hayag na hayag po ang suporta niya noon. Nung presidente po si Pangulong Duterte, sinusuportahan po yan ni Pangulong Marcos. Okay, tayo, bakit hindi mo susuportahan lahat yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte? Lahat yan na sumusuporta. Lahat na sikat na sumusuporta kay Pangulong Duterte, sinusuportahan po natin noon. Pero once na binanatan nyo si Pangulong Duterte, katulad ni Isko, bumira. O dibirahin natin. Katulad ni anong pangalan nito? Ni Raffy Tulfo, binira si Duterte. Kinampihan yung ABS-CBN. Dibirahin natin. Ganun lang po yun. Uugatin nyo pa yung mga sinuportahan ko noon eh. Itanong nyo muna kung kailan ko hindi ko nga kilala yan, puta. Kaya ako nga nakilala yan, akala ko Marcos yan. Okay. Wala po akong problema. Lahat po na nasabi ko nung araw, naghukay ng mga video, okay lang yan. Wala pong problema dyan. Siyempre, manunood dyan. Baka hindi ako kilala kasi iba-iba po yung crowd eh. Ako po, hindi naman ako loyalist. Hindi po ako pinanonood ng loyalist. Kung loyalist po yung naninira sa akin, o di pinakilala nyo ko ngayon. Welcome po kayo dito. Dito po, democratic po rito. Basta kaya nyo ipagtanggol yung mga sarili nyo. Pwede kayo dyan lahat. Okay? Okay. Punta na po tayo rito. Kaya yung sinasabi nyo na pabago-bago, hindi po ako pabago-bago. Duterte po ako. Kaya ako po sinuportahan si Isko. Supporter siya ni Duterte noon. Nung bumanat siya kay Duterte, banatan natin. Si Raffy Tulfo, supporter po ni Duterte noon. Yan po yun. Oy, bakit kayo nag-hide-hide? Huwag po kayo mag-hide. Okay lang po lahat yan. Okay, punta na po tayo rito sa ating topic. Alam po ninyo, nakakatuwa, no? To dahil wala pong humpay. Wala pong humpay yung banat ng Dilawan, Kakamping, Tambaloslos, mga vlogger, mga Tambi vloggers at iba-iba pa. Mga Kabayan Black dito kay Sara Duterte. Pero despite ng paninira po nila, eto po, lumabas po itong survey, no? Ng Okta Research. Hindi nyo po hindi nyo po mapapabulaanan yan. Pinakamataas po. The Department of Education was consistently the most trusted and top performing government agency in the country based on key findings from the Tugon ng Masa nationwide survey. Yan po ang nilalaman yan, no? So, para magkaroon po kayo ng ideya, eto po. So, distinguished na, ibig sabihin, hindi po tumatalab. Lalo nyo pong sinisiraan si Vice President Sara Duterte. Lalo po siyang pinagtatanggol ng mamamayan. Hinihintay ko pa nga yung presidential survey. Okta Search, ilabas nyo na yung presidential survey. Nang makita ng mga to, makumpara natin kung ilan si Sara Duterte at ilan tong si Martin.
Para naman magka-ideya. Pinakamataas po sa Visayas, Mindanao, si Sara Duterte. Kaya nga po kung ipoporma po natin yung sa eleksyon, dapat is either sa Luzon o sa Metro Manila ang dapat na maging Vice President ni Sara Duterte para magkatulungan. Okay, nakakatuwa rin po itong nakakatuwa rin po itong sinabi ng DOJ Undersecretary, no? Na very valid po. Totoo pong hindi lang po yung ginagamit ni VP Sara, hindi po katulad ng iba yan, no, na ginagamit lang yung pagiging Vice President niya. Ang sabi ng DOJ, very valid yung mga inilatag ni Sara Duterte. Particular po, siguro maiba na, no? Ibahin na natin yung yung diskarte diyan. Particular po sa mga binabanggit dito, yung yun nga po, yung jurisdiction ng ICC at saka paano po yun magkaiba po yung paraan ng paggagather ng ebidensya dito sa Pilipinas at saka yung ICC. Magkaiba rin po yung mga rules, no? Meron po, wala po rito yung double jeopardy sa atin. Sa ICC po meron. Ano po yung double jeopardy? Once na ikaw ay napawalang sala sa mas mababang korte, hindi ka na pwedeng sampahan ng kaso, no? Yung po ang double jeopardy. Maliban na lang kung merong ang tangi lang pong paraan yan, merong mali. Kaya yung kay Bong Navarro, kay Bohong, kung mapapansin natin, pinagbigyan uli yung kaso ni Bong kahit na napawalan sala na siya. Kasi yung mga rules ang kinwestiyon ng panig ni Dennis Cornejo nung araw. Pero wala talagang double jeopardy. Once na ikaw ay mapawalang sala, wala ka ng kasalanan. Hindi na pwedeng iangat pa. Wari, napawalang sala ka sa RTC. Mukhang hindi ganun yung sa ICC. Kaya lugi po yung mga Pilipino. Okay. Tapos yung magkukonti lang po tayo, diskusyon lang po tayo ng konti Kasi matagal na tayong pinaiikot nito mga kakamping dilawan at itong mga tambi vloggers na to Yung issue po ng complementarity, inuulit-ulit po to, di ba? Inuulit-ulit po to nila DOJ, Remulla noon, bago tong mga ginawa ng aksyon ng House of Representatives. Yan po ay hindi po natin rules. Rules po yan ng ICC. Tignan nyo po, Article 1. An International Criminal Court, the court, is hereby established. It shall be permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern as referred to in a statute and shall be complementary to national criminal jurisdiction. Okay, ano po ibig sabihin yan? No? Hindi po pwedeng pag complementary po, hindi po dapat sabay. No? Hindi po pwedeng sino ba yung nagsabi na sabay? Si Risa Ontiveros. Nasabay daw litisin. Habang daw may nililitis dito ng mga kaso ng paglabag sa war on drugs, kasabay. Hindi po pwedeng sabay. May rules po ng complementarity. Okay. Una yung jurisdiction, napatunayan na po lahat Napatunayan na po lahat na walang jurisdiction na sa atin yung ICC. Pwede pa rin ba sila maglitis? Pwede pa rin ba sila kaya po pinipigilan ni Sara Duterte, unlike po itong gustong palabasin nitong mga to na hayaan lang yung ICC mag-imbestiga. Iba po yung pag-gather ng evidence ng ICC at ng gobyerno, korte ng Pilipinas. Thank you very much muna kay Merlin Palermo. Ano po ibig sabihin yan? Iba po yung paraan natin.
So kung magkakontra po yung korte sa Pilipinas at saka yung international court, sino po yung makakapagpasya? Dahil complementarity. Ibig sabihin, hindi po ipagpipilitan na ICC na ay ibaba yung rules natin. Kasi po tayo, under po tayo ng Constitution. Ang mananaig po, kung Pilipino po ang nasasakdal at siya po ay nasasakdal sa Pilipinas, ang mananaig po na batas ay yung batas na local. Dito po, yung Supreme Court po. Okay? May nagpakape. Basahin natin yung mga nagpakape. Ano naman, sayang naman. Merlin Palermo, thank you very much, Merlin, sa Hong Kong dollars na 5 Hong Kong dollars. Meron pa ba? Ayun. Si Worthy Videos, 125 pesos. Thank you very much. Worthy Videos Online. Okay, medyo technical lang po ngayon kasi kinakailangan natin tapatan yung mga tokes nila ng mga paano yung biktima eh. Okay. Yung issue po ng complementarity, dapat hindi po nagkakakontra yung local court at saka international court. Paano po hindi magkakakontra sila? Ito po, basahin po natin dito sa rules mismo ng ICC. Okay. Sabi po, as serious crimes of international concern as referred to in this statute and shall be complementary to national criminal jurisdictions. Okay, sa national criminal jurisdictions. So, ibig sabihin po, dapat hindi magkakontra. So, ano po ibig sabihin ng hindi magkakontra? Paano po sa aktual yun? Paano nga kung magkaiba sila ng pag-gather ng ebidensya, di ba? Thank you very much kay Ryan Locte sa $279 na pangkape. Okay. Ito po yung 4 na kinakailangan tandaan sa ICC po to Hindi po to sa kay Roque, hindi rin po to kay Minandro Guevara, hindi rin po to kay Remulla. Ito po ay galing sa ICC mismo. Okay. At least 4 po na reasons for the complementary. Okay. It protects the accused if they have been prosecuted before national courts. It respects national sovereignty and exercise of criminal jurisdiction. Okay. Ito po Sa usapin po na parehong may jurisdiction yung ICC, tsaka yung, siyempre may jurisdiction yung Supreme Court dito. Sino po ang mananaig? Sabi rito, it respects the national sovereignty in the exercise of criminal jurisdiction. Ibig sabihin, no, mananaig po yung national sovereignty, pag-exercise ng national sovereignty. Yung mga korte po sa Pilipinas o local courts po muna. Okay. Para po mas malinaw. Naghanap ako ng mas maliwanag na paliwanag. Ito, di ba? Where should justice for some of the world's worst crimes be done? In national courts or in international courts in The Hague? Ito, ang ganda ng tanong, di ba? Kung merong worst crime, katulad po nito, sinasabi war on drugs, palagay na natin na krimen yan. Saan daw magaganap yan? Sa national court ba? O dito po sa international court agad? Ang sinasabi, no, may complementary. The Rome currently yan. At the heart of the system, first and foremost, ito sa ICC po to galing At the heart of the new system is the idea
that first and foremost, the courts at the national level should deal with cases of serious violations, and the ICC, according to Rome Statute, is complementary to those national jurisdiction. So una po dapat yung national court. Okay. Tapos ang sinasabi pa po, yung ICC will be the court of last resort. Ha? Yun po ang sinasabi, yan, no? Kung hindi po, wala na pong gumaganang korte sa Pilipinas o sa local, doon lang po papasok yung ICC kasi complementarity. O kaya po, una, walang jurisdiction, ikalawa, may umiiral po tayo na batas po dito. Kaya malayong malayo po, kung susundin po natin yung batas natin dito sa Pilipinas, na ang mga Pilipino ay dapat usigin sa Pilipinas kung nakagawa siya ng krimen dito sa Pilipinas, at saka ikalawa, mismong sa ICC na rules of complementarity ay hindi po pwedeng pagbanggain yung National Court at International Criminal Court. So ibig sabihin, kung may umiiral po na batas dito sa Pilipinas, sa ligang batas, may umiiral po na umiiral po yung mga korte natin, kinakailangan po. Ngayon, tinitechnical po nila. Kaya hindi po sila nagsasampa dito ng reklamo kay Pangulong Duterte. Nakukuha nyo? Para isip nila, baka makalusot. Hindi naman kami nagsampa ng reklamo sa National Court, kaya walang kakontra. Hindi po. May umiiral tayong korte. Dapat nagsampa kayo ng kaso muna dito. Ngayon, kung naging inutil yung korte dahil pressure ni Duterte, yun lang papasok yung ICC. Paano ka uusigin? Kinontrol mo yung korte. Sa panyanyari na wala naman kayong sinampang kaso kay Duterte, invalid yung argument nyo na ICC agad. Lalo na ngayon. Bakit po lalo na ngayon? Kasi wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. So kung totoong nakagawa siya ng krimen, dapat talaga dito nakasuhan sa Pilipinas. Kaya talon-talo po sila. Maganda po yung argument ni Sara Duterte. No, hindi po niya ginagamit lang yung kanyang pagiging vice president. Kung hindi, naglalatag po sila hanggang sa wala na pong makatwiran. Ito si Minardo Guevara, ito pong DOJ, at saka yung ating pong Supreme Court. Okay. Yung US nga dapat tignan nyo po, ang ganda po ng ginagawa ng US. Una po sa US, no? Po na US ay ito. The United States, which incessantly boasts that the world guardian of the rules-based international order, passed a law in August 2002 warning the International Criminal Court that it would invade its headquarters at The Hague if any of its facilities anywhere in order to forcibly free any American citizens the court arrests and detains. Okay? Because of this, the law, while officially known as American Service Members Protection Act, is colloquially called the Hague Invasion Act. The law's provision practically threatened to outlaw the ACC if it were to investigate any American. The act has been codified. Yun ang ibig sabihin po, mga kapatid, no? Yung mga Amerikano, willing po silang ipagtanggol yung kanilang mga kalahi. Protektahan po laban dito sa ICC. Dito sa atin baliktad no? Very willing, hindi naman yung Pangulo, wala naman sinasabi yung Pangulo. Very willing yung House of Representatives na ipahamak yung dating Pangulo at doon litisin sa The Hague
sa The Netherlands. Alam po ninyo, ako wala po ako naririnig mula sa ICC. Tinitignan ko yung mga balita sa ICC. Wala po ako naririnig sa ICC na willing silang pumasok dito. Alam naman ng ICC na wala silang jurisdiction. Magke-create lang po sila. Ngayon po ang problema ng ICC, no? Sa totoo lang, may problema po sila sa kanilang image. Ano yung image nila? Lahat ng malalaking bansa, Russia, USA, China, hindi po hindi po member ng ICC. So wala sa credibility ng ICC, wala po sila. Ikalawa, kung hindi nyo kayang yung mga bansang mahilig sa gera, hindi nyo kayang litisin diyan sa inyong korte, wala pong silbi yan. O pati pala Israel, hindi rin kasapi niyan. Ibig sabihin lang, ang ICC pala ay para lang sa maliliit na bansa na wala namang kakayahang lumusob ng iba pang bansa. Tandaan po natin, bakit po kay create, hindi po para maging extension ng Supreme Court ng Pilipinas. No? Hindi po kayo create para kayo magpagamit sa mga politiko ng mga Pilipino. Kasi magkaka-issue yan eh. Ipoprotesta kayo tsak dito sa Pilipinas eh. Babatuhin namin kayo ng kamatis, babatuhin namin kayo ng tae. Hindi kami papaawat, no? Magkakaroon kayo ng issue. Malalantad kayo pag may nambato sa inyo ng kamatis sa mga ICC member na yan na pupunta sa Pilipinas. Malalantad sila sa buong mundo. Bakit nga nyo naman pinakikialaman yung Pilipinas? Yung krimen na yan, ginawa ng mga Pilipino. Kung may totoong krimen yan, pagpalagay na natin na may krimen na ginawa, yan ay ginawa ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Yan ay ginawa sa Pilipinas. Bakit kayo papasok? Ang daming problemang international. International, criminal court. Hindi naman kayo para dyan. Okay. Bakit ba wala akong nakikitang nagre-react? Ano pa ba? Sa makatwid, balikan po natin yung main topic po natin, no? Hinihintay pa po natin yung lahat po ng mga survey. Survey po sa trust rating mismo ni Sara Duterte. Survey po ng presidential candidate for 2028. Gustong-gusto po nating makita para mapahiya po itong mga to. Na lahat po ng ginagawa ninyong paninira ngayon, igaganyan lang po ang paninira na ginawa ng mga dilawan at kakamping kay Pangulong Marcos mismo. No? Kamakailan lang. Ano po epekto niyan? Kamakailan lang o dekada nakalipas, siniraan yung pamilya Marcos, inuulit nyo lang sa mga Duterte ngayon. Hindi na po kayo nadala, no? Na wala po naniniwala sa inyo. Nagsama-sama pa kayo. Sa Dilawan, Kakamping at sa mga Makabayan Black, wala nang naniniwala. Lalo na kay Tambi. Tapos nagsama-sama pa kayo lahat. Sa tingin nyo, maniniwala yung tao sa inyo? Kitang-kita ng tao yung ginagawa ninyo. Kitang-kita ng tao kung saan ginagamit yung confidential fund. Diba? Alam ng tao saan ginamit ni Sara Duterte yung confidential fund. Sinisiraan nyo siya bilang Davao Mayor. Bakit hindi nyo tinuloy yung paninira nyo sa kanya bilang Davao Mayor? Kasi pumapalag yung mga tao. Etong nangyari sa Davao. Nagpapatotoo yung mga taga Davao. Hindi nila tinuloy, di ba? Yung mayor si Sara Duterte, uungkatin nila yung confidential fund. Bakit? Ang nagtatanggol kay Sara Duterte sa pagiging mayor niya, mga taga Davao mismo. Siraan nyo na siraan. No? Siraan ninyo na siraan si VP Inday Sara Duterte. At yan po ang nagdadagdag sa popularidad ng mga Duterte. Sa totoo lang po, mas lalo nagiging credible.
Yung mga Duterte, sinisiraan nyo yung war on drugs na parang napakasama. Majority ng Pilipino ngayon naghahanap o nangangarap na sana bumalik tayo sa war on drugs. O ngayon, sino nasisira? Nilalantad ninyo na kayo ang anti-war on drugs. Akala nyo magandang ipakita na kayo anti. Yan po, pinangungunahan po ng House of Representatives. Tandaan po ninyo mga kababayan, nilalantad po nila ngayon. Yung kaaway ng war on drugs ay kaaway ng taong bayan. Kami pa babaliktarin nyo pa yung mga Duterte ha. Hindi po. Ang alam po ng mga taong bayan, pinakamaganda yan sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Isa yan sa pinakamagandang proyekto. Hindi nyo yan kayang itokis. Ngayon po, dinideklara namin na yung mga taong galit sa war on drugs ay mga kaaway ng taong bayan. Mga taong bayan, tandaan nyo po yung mga politiko na nagsasalita ng laban sa war on drugs. Yan po ang hindi natin iboboto sa 2025-2028. Akala nyo kasiraan? Parang lumait yan. Kitang-kita na ng mga tao, dating basurahan, naging pasyalan. Tapos sisiraan nyo. Yung mga naninira sa Dolomite, yan po ang wag nating iboboto. Naninira sa Dolomite, naninira sa build, pati build, sinisira. Masira lang mga Duterte. Utot nyo. Tandaan nyo po yan. Hindi po dapat tayong sumasakay na masama ang war on drugs. Tandaan nyo po yung mga politikong galit sa war on drugs. Bakit kaya sila galit sa war on drugs? Yun yung malaking katanungan, di ba? Yung mga nagsusulong niyan, si Abante, sino pa? Lahat na nagsulong niyan, si Lagman. Bakit kayo galit sa war on drugs? Bakit kaya? May lihim ba kayong tinatago sa aming taong bayan? Lahat ng congressman na galit sa war on drugs, bakit po kayo galit? Samantalang ang taong bayan gusto namin katahimikan. Babaliktarin nyo pa ha? Hindi po dapat. Lahat ng mga vlogger na galit sa war on drugs, etsapuera nyo na yan. Walang kwentang mga vlogger yan. Ang ganda-ganda ng war on drugs. Tumahimik ang Pilipinas, ayaw ninyo. Binabaliktad nyo. Yung media, alam na natin yan. Bakit sila anti-war on drugs? Hindi naman sila nabibigyan ng Hindi naman sila nabibigyan ng mga nagwa-war on drugs eh. Binabaliktad nyo eh. Inuulit-ulit nyo lang na masama ang war on drugs. Hindi po. Mabuti po sa Pilipinas yan. Kayong mga tutol sa war on drugs ang tunay na kalaban. Kala nyo matotokes nyo yung mga tao. Uulit-ulitin din namin to. Inuulit-ulit nyo lang na masama ang war on drugs. Hindi po. Kayo po. Yung mga tumututol po, dapat kino-question nyo. Kung merong congressman na sumusuporta dyan, tanungin nyo po ang congressman nyo, bakit nyo sinusuportahan yung droga?